Kailangan natin talagang kumita ng pera, di ba? Ito ang buhay sa Canada. Good afternoon. Ayan. Pasok tayo ngayon. Winter time. Wala pang snow. Samahan nyo ako. Magbabas tayo. Winter na dito, kaso lang wala pang snow. First day of work again for the week. Nag-DF tayo ng isang araw. Medyo okay naman na tayo. Kailangan natin talagang kumita ng pera, di ba? Ito ang buhay sa Canada. Medyo malamig na. Buti na lang wala pang snow. Ang ginagawang bahay. Ito lang pala. Doon kasi yung mga bahay. Malamig pala dito. Everyday routine natin. Pero siyempre pag nag-snow na, hihatid na tayo ni Mrs. Pero kukunin ko yung sakyan sa kanya. Hindi na kasi siya umuwi eh. Lumipat na siya ng trabaho dito sa may amin. Hindi siya nagawin ng downtown. Kaya malapit na siya dito. Kaya sabi ko sa kanya, instead na uwi, kahit malapit, magbaon na lang siya ng pagkain niya, di ba? Para menos yung gastos sa gasolina. Kaya tayo, lalakad tayo habang wala pang snow. Hindi pa masyado malamig. Yan. May positive 2 pa naman. Diba? Ay, ang buhay ng Canada. Ito, meron ko makakasalubong na aso. Ang laki. Ano? Hello. Laking aso. Ha? Laking aso. Binuwalk nila yung mga aso nila pag ganitong magandang panahon. Sinasamantala nila. Kasi pag nagtaglamig na, nag-snow na, naku po. Iwawalk pa rin nila pero malapitan na lang. Ayan. Lagi nilang binuwalk yan. Yan ang mahirap pag mahirap kang alagang aso. Kaya yan na kasi ang kaugalian nila dito at yung habit ng mga Canadian na mga walang anak. Gusto lang mag-alaga ng aso. Diba? Aso, pusa, ganoon lang naman sila dito. Yan ang libangan nila. Yeah. Although okay lang naman, sa kanila naman yan. Sila naman ang gagawa ng gawain. Kung ano yung ano, diba? Hinihinga na tayo. Medyo malayo pa yung lalakadin ko. 37 minutes pa naman yung bus before na dumating dun sa pinagsasakyan kong bus stop. Kaya aga na akong umalis ng bahay. Umalis ako ng bahay ng 12:30 para 10 o 5 minutes walk lang to. Pero pag may snow na to, nasa 15 minutes walk na. Kasi ano, mahirap maglakad sa may snow. Ngayon eh, wala pang snow. Yun. Ganda-ganda pa. So makulimlim. Sabi niya, ulan yata mamaya.
And sa mga nagnanais na pumunta dito sa Canada, pag-isipan nyo na mabuti. Hindi madali ang buhay dito. Sabagay, nasa sayo rin naman yan kung paano mo handle yung financial mo at yung trabaho mo, diba? Kasama na lahat yan. Noon talaga kailangan mo mag-adjust, kailangan mo magsakripisyo. Sa mga nakakalam na masarap ang buhay sa Canada, ay nako, sasabihin ko na dati sa inyo, mahirap ang buhay sa Canada. Kala nyo lang yung word lang na Canada ang magandang pakinggan, pero kung sa akin naman, kung magsisettle kayo dito as a family, yan ang pinakamagandang desisyon sa buong buhay nyo. Tandaan nyo yan. Although kahit nasa ibang bansa kayo or sa ibang lugar, ibang country, kung para sa akin, kung para sa pamilya, mas pipiliin ko ang Canada. Hindi na para sa akin para sa anak ko at sa magiging anak pa namin, diba? Kasi kami wala na, ano na kami, okay na kami. Yung future ng mga anak nyo, anak magiging anak nyo pa, diba? Yun lang masasabi ko sa inyo. Pag family kayo pupunta dito, ayos. Yun ang pinaka best na decision sa buong buhay nyo, na mag-migrate dito sa Canada. Kahit sa anong province, talagang back to zero kapag una. Pero pag nakuha mo ng iyong permanent residence and you got your Canadian citizenship, oh my God, marami ka ng privilege. Kaya yun ang pinaka the best na decision din namin mag-asawa, kahit pa paano, diba? Galing kami ng UAE, yan, tumira kami ng UAE, nag-Dubai kami. Nauna si misis ko, tapos sumunod ako. And then 2016 nakakuha ko ng working permit, yan, as a food supervisor sa A&W. And salamat sa aking employer. Then 2018 o 2019 yata yung labas ng permanent residence namin. And then 2022 lumipat kami ng Saskatoon kasi darating yung kuya ko, yung buong pamilya niya, yan, diba? Kaya nagdesisyon kaming lumipat ng Saskatoon. Although lilipat na kami sana ng Calgary or ng Alberta or ng Edmonton, napag-isip namin na bakit hindi na lang kami lumipat dito sa may Saskatoon. Parehas lang naman, di ba? Ang buhay. Ayan. Kaya nung lumipat kami dito, maganda. Ayan. Siyempre ng trabaho namin ng asawa ko. Ayan. Lumalabas na yung sipon natin. Medyo malamig na kasi mahangin na dito. Pagkatapos noon, nakakuha kami ng magandang trabaho. Si misis ko nakabalik sa school. Ako nakabalik ako sa pagiging CCA, Continued Care Assistant, under Saskatchewan Health Authority, di ba? Yan. Kaya maganda rin ang lumipat sa magandang big city kasi accessible, dito lahat. Hindi ka nabibiyahe-biyahe. Hindi ka tulad nung nasa small town kami. Pag may check up, ayan, kapag kailangan mong pumunta sa hospital, although may hospital naman, kaso lang siyempre i-recommended sa'yo na pumunta ka sa big city para i-perform lahat ng yung mga ultrasound or mga sa small town na hospital. Yan na lang, ayan, diba? Kaya ito, naka 1 year naman na kami. Survive din namin ng winter nung first year namin. Kaya awa ng Diyos, ayos naman. Dumating yung nanay ko nung summer. First winter niya ngayon, nag-enjoy naman siya.
Pag day off ko, lumalabas kami. Minsan yung kuya ko pupunta sa bahay, may bisita si mama. Minsan nakikita kami sa labas. Ganun lang, diba? Ganun lang ang buhay dito sa Canada. Kailangan mo lang talaga maging practical, saka maging paano ito, matipid. Yan, kung saan ka makatipid. Hindi man nila sinasabi na pag lumipat ka ng big city magastos na. Hindi siguro, parehas lang yan. Kahit sa small city ka, kung talagang magastos ka, nasa small town ka, kung talagang magastos ka, gagastos ka. Nasa sayo pa rin yung pagbabudget. Yan. Ito nga pala mga ginagawa. Nung pumunta kami dito, wala pa ito mga to. Yan. Bago na yung mga yan. Lumalaki itong community namin. Grabe. Nung dumating ako dito, wala yan. Panay damo lahat yan. Ngayon, wala ka na makikitang damo. Panay building na. Talagang umuarangkada. Siguro tatapusin nila yung winter o before mag-snow ng mabuti. Sa loob naman sila magtatrabaho. Ayan, ganyan ang trabaho dito. Mga construction worker. Habang wala pang snow, gagawin nila yung sa labas. Pag may snow na, yung sa loob naman ang gagawin nila. Ayan. Malapit na tayo sa ating bus stop. Medyo maputik dito kasi natutunaw yung mga snow. Yan, sa mga nagnanais lang talagang pumunta dito sa Canada as a family or student or a single, diba? Pero ang mapapayo ko sa inyo, maganda mag-settle dito sa Canada. Kahit yung ibang tao sinasabi nilang mahirap, yung sabi nila scam ang Canada, maraming bayarin, ganun talaga. Yung tax mo nakikita mo naman kung saan nila napupunta. Tandaan mo yan, nagbabayad ka ng tax pero nakikita mo kung saan nila ipinupunta. Ayan lang ang masasabi ko sa inyo. Sa mga nagbabalak na pumunta dito sa Canada, i-push nyo yan para sa pamilya nyo. Hindi ko sinasabing mahirap ang buhay sa Pilipinas, pero kung meron kayong tsansa na makapunta dito, opportunity na bibigay sa inyo, i-grab nyo yan. Kasi yung sasabihin ko sa inyo, huwag nyo isipin yung para sa inyo na, para sa inyong mga anak na. Ang kagandahan dito, yung future ng anak nyo okay na, secure na, may free education until high school. Yung college na lang, yung college naman pwede mo naman siyang i-student loan, diba? At least makakapili ng magandang course yung anak nyo at makakapag trabaho ng mahusay kung anong gusto niyang trabaho, diba? Yun lang ang mga masasabi ko sa inyo, sa mga nagbabalak na pumunta dito at sa mga bagong salpa dito. Ganun talaga ang buhay sa una. First 2 years mahirap, pero work it yan. Pag nakuha nyo na yung permanent residence nyo, tiis-tiis lang. Ayan, hanggang dito na lang. God bless. I'll see you. Ayan, hintay ko na lang yung bus ko. Thank you for watching, guys. Have a good, wonderful day. Huwag nyo kakalimutan na i-follow yung Facebook ko, Humalu Kurap, at yung YouTube channel kong Humalu TV. Thank you. Bye-bye.